After namin ma-experience ang cultural adventure sa Boscalan, at syempre, ang once-in-a-lifetime tattoo kay Apo Wang Erd, now, we're heading to another gem here in the Cordillera region. Sagada, Mountain Province. Sobrang layo na nung nararating ng motor na yan. Excited na kaming maramdaman ulit ang malamig na simoy ng hangin. 16 degrees Celsius. Lamig. Ang katahimikan ng paligid at syempre, ang bagong kwento ng peace and healing na dala ng lugar na ito. Pasok tayo sa loob. Meron na eh. Grabe, smoky flavor. Gahalo-halo lahat. Ang sarap. Solid. Hi! 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 Ngayon, bagong lugar, bagong kwento, pero parehong puso. Sagada, andito na kami. Ready to heal, ready to feel. Tara, biyahe tayo. Alas 9 ng umaga, umalis kami mula Tinglayan, Kalinga. Ngayon, papunta na tayo ng Sagada. Galaw mo lang. Bago na yan. Ito yung aming kalabaw. Si Rody. Sobrang layo na nung nararating ng motor na yan. Yung ibon natin, napakita mo na. Tapos may dala din kaming ibon. Na pangalan? Si Drong Drong. Palipad lang saglit. Ganda ng view eh. Kalipas ng halos 1.5 oras na biyahe, nakarating kami sa bayan ng Bontoc, Mountain Province. Dito na rin kami kumain ng tanghalian for which we spend 180 pesos. Pagkatapos namin kumain, tuloy na ulit kami sa biyahe. Dito nga pala namin nadaanan ang pinakamahabang tunnel sa Pilipinas. Joke lang, hanggang sa wakas, narating din namin ang kanto paakyat ng Sagada. Habang dahan-dahan naming binabaybay ang daan patungo sa town proper, kusa na lang bumabalik sa isip namin ang mga alaala noong unang beses naming napadpad dito. 1 taon na pala ang lumipas. Tahimik pa rin ang paligid, malamig ang hangin, at tila hindi nagbago ang ganda ng lugar. Mula sa kanto paakyat, inabot kami ng halos 45 minutes bago marating ang town proper ng Sagada. Pagdating namin, dumiretso agad kami sa tourism office para magpa-register. Kung gusto mong malaman ang mga kailangang ihanda at gawin bago bumiyahe papuntang Sagada, i-check mo na lang ang comment section para sa hiwalay naming video tungkol dito. Dito na kami sa Sagada. Punta kami sa pagstayan namin. Pagkatapos ng bayad at orientation, dumiretso na rin kami sa tutulayan namin para makapagpahinga muna, ang Sagada Log-In. Sagada Log-In. Alam niyo ba na ang Sagada, isang maliit pero napakagandang bayan sa Mountain Province? Tahimik, malamig, at parang may sariling mundo. Dito mo mararamdaman ang tunay na pahinga. Yung tipong kahit sandali lang, nakalilimutan mong may problema sa labas. Sa bawat tanawin, bawat hangin, may dala itong kakaibang yakap na parang sinasabing, andito ka na, pahinga ka muna. Bandang alas 4 ng hapon nagsimula na kaming mag-ikot. Unang stop namin, ang Yogurt House na hindi namin napuntahan noong nakaraang taon. At sa wakas, natuloy din. Umorder kami ng honey yogurt at hash brown na nagkakahalaga ng 250 pesos. Hi, good afternoon. So, nandito kami ngayon sa Yogurt House. Ganyan naman yung view namin sa harap. Puro pine trees. May ito Sagada over Baguio. Of course, tingnan nyo naman yung paligid. Sobrang tahimik. This place has preserved their culture, their tradition, their food very well. Kung nyo ba, wala ditong Jollibee, McDo or fast food, walang mall, walang 7-Eleven. All of the establishments are from the locals. Mas malamig dito rin sa baba. Mas malinis pa. Pagkatapos ay binisita namin muli ang kanilang simbahan, isa sa mga tahimik pero meaningful na spot sa Sagada
ang St. Mary the Virgin Church. Isa itong Anglican church na matatagpuan sa tuktok ng Burol, surrounded by pine trees at may overlooking view. Simple lang ang itsura niya, pero may dala siyang solemn and peaceful vibe. Pagsapit ng gabi, nag-dinner kami sa Pinikpikan House. So, kakain tayo ng pinikpikan. Lagyan natin ng chicken. Lagyan natin ng edag. Lagyan natin ng patis. Konting sabaw. Kain. The perfect bite. Pare, sabi nga hindi na right. Grabe, smoky flavor. Gahalo-halo lahat. Ang sarap, solid. This one is etag. Ang itog ay traditional smoked or preserved pork ng mga Igorot dito sa Cordillera region. Madalas, ginagamit ito sa mga local dishes like pinikpikan at may distinct taste dahil pinausukan at iniimbak for days or even weeks. Na talaga ang lasa ng mga local cuisine. Malinamnam at comforting. At syempre, hindi kumpleto ang Sagada experience kung hindi mo mapupuntahan ang dalawang chill spots na ito. Una, ang Sagada Cellar Door. Perfect sa mga gustong mag-relax. Tamang tambay lang sa paligid ng bonfire habang umiinom ng kanilang locally brewed beer. Pangalawa, ang Pitik Wines. Hi! So, nandito ulit kami ngayon sa Pitik Wines, ang Honesty Wine Bar. Dito sa Sagada. Ayan. Meron silang Bugnay Wine and Tapoy, the rice wine. Pasok tayo sa loob. Meron doon eh. Secret spot to dito sa Sagada. Pag gusto mo mag-chill at mag-inom. One shot na ko. Cool at unique dahil isa itong honesty store. Walang nagbabantay, kaya ikaw na mismo ang kukuha at magbabayad. Tagay all you want. Pero syempre, huwag kalimutan maghulog ng bayad. Pagsapit ng umaga, sinalubong kami ng napakalamig na hangin. Grabe. 5:18 ng umaga ngayon dito sa Sagada. 16 degrees Celsius. Lamig. Dito na rin kami nag-breakfast, 450 pesos lahat. Sulit na sulit. Hindi lang sa sarap ng pagkain, kundi na rin pati sa ganda ng tanawin. Bago kami tuluyang umuwi, dumaan muna ulit kami sa Sagada Pottery at bumili ng paborito naming malasang wheat bread. By the way, ilalagay na rin namin sa comment section ang link ng Sagada Tour vlog namin last year. So here's the breakdown of our expenses for our day 6. Lunch sa Bontok, 180 pesos. Registration and insurance fee, 300 pesos. Merienda sa Yogurt House, 250 pesos. Dinner sa Pinikpikan House, 250 pesos. Beer sa Cellar Door, 180 pesos. Wine sa Pitik Wines, 100 pesos. Breakfast sa Isang Wow, 450 pesos. Wheat bread at cheesecake sa Sagada Pottery, 70 pesos. And accommodation sa Sagada Lag Inn, 1,200 pesos for a total of 2,980 pesos. Pero bago tuluyang tapusin ang trip na ito, dadaan muna tayo sa isa sa mga yaman ng ating bansa, ang Banawe Rice Terraces na tinaguriang 8th Wonder of the World. At dahil last day na rin natin, dito na namin ibabahagi ang total na nagastos namin sa buong North Loop Adventure para matulungan din kayong planuhin ang sarili nyong journey. Salamat sa pagsama mula umpisa hanggang ngayon. Stay tuned for our last day, Day 7, ang pagtatapos ng isang napaka-espesyal na biyahe.